midsummer. So, dito sa Finland guys, sinaselebrate yan. And, papunta tayo doon sa Old Church. Kasi, check natin kung meron silang kokko today or yung gagawa sila ng malaking bonfire. So, isa yan sa mga tradition dito sa Finland or dito sa Scandinavia kapag midsummer or the day before midsummer. So, isasama natin si Elisa since morning shift siya today and nasa bahay na siya. So, susunduin muna natin siya sa kanila. Si Carlos is hindi makakasama kasi meron siyang afternoon shift today. So, next time na lang siya sasama guys kapag meron na naman siyang oras. Yung kokko guys or yung paggagawa ng apoy during midsummer is ginagawa siya even during the olden days to ensure na umalis yung masasamang espiritu and magkaroon ng magandang harvest. So ngayon, this will be my first time na makakita din ng kokko kasi hindi talaga kami nagpupunta ng ng mga lugar na ganyan before kasi nga meron din kaming sariling ginagawa sa bahay kapag midsummer, kaya busy rin kami, marami kaming schedules, marami kaming activity. But never pa ako nakapunta na or nakakita ng kokko guys kasi dito sa Finland iniiwasan din yung paggawa ng malalaking apoy especially during summertime, pero this time meron na inorganize yung sa Hollola City na kokko or handa maubos yung kahoy na yan. Sabi ko kay Elisa guys, dito sa Finland, magsunod ng apoy, maraming taong magpupuntahan. Yung museum nila dito guys, yung karo na lalagyan ng patay, yung bitbita ng patay ba? Lalagyan ng patay nung sinaunang panahon. O di ba museum na sa atin yun sa Pilipinas, gisugnuran. Wala yan. Wala yan sa Pilipinas, pero dito museum na guys, nasa museum na.
Andito kami sa pinsan ni Nico, guys. In the middle of nowhere. Yung banda-banda rito, banda roon. May party dito for Yohano. So, sama natin si Elisa. Siya on Makea. Niinku kaljaa. Kaljaa. Kotivekoista kaljaa. Two handles and it's constantly like Passed around. passed around here. Ang siba. Believe. Yeah. How many % alcohol is that? 30. 30? Yeah. Boy, eh. Do we need to carry you in the car? Or No. can I can walk. Ano ni? Hantukansen. Joo. Karkki, hän maistunut karkkia jaatelua. Mutta hän sanoi, että alkoholi ei vielä, mutta mä sanoin, että hei katso siellä. Ja nyt sä oot maistanut kaikki. Hyvä. They have very nice ears. So cute. Cute pa yung mga ibon nila. Lambot. Lambot? Yung tenga, oh. Nasa daw yung tenga. Lapit na rabbit. Gusto niya nga maglaro. Itago mo, Elisa. Hindi, itago mo ba? Biruin mo tumahol kasi hindi niya nakita. Inanap niya. Aso sasama. It is like a never-ending story. Hala, Elisa, yung aso gustong sumama sa'yo.
Yee! Ang aso gustong sumama sa amin. You can't come with us. Today guys, gagawa ako ng pasta. So yung mga ingredients na gagamitin ko dito guys is halos nanggaling lahat doon sa Haviki. So ito yung giniling na karne. Ito yung burger na giniling. Pang burger siya. So pinan-fry ko lang to. Tapos lalagyan ko lalagyan ko to ng sauce guys. Gamit yung mga tomatoes, garlic, and yung paprika na nanggaling sa Haviki Ruwaka. So, imamash ko lang yun very soon. Tapos ihalo natin dito. Plus yung pasta din na nanggaling sa Haviki. So, ito na yung ating kamatis. Meron cherry tomatoes dito and tomatoes plus garlic and paprika na nanggaling sa Haviki, guys. Binake ko lang siya sa oven with olive oil for 1.5 hours. Tapos, imamash na natin siya and ihahalo natin siya doon sa karne. Meron ako ditong mascarpone. Nanggaling pa ito sa Haviki, guys. Ilalagay din natin siya para maging creamy yung ating pasta sauce. Sharo, di ni malami. Kadaghan sa kong gibutang ani. Ito yung pasta na bukas guys o galing sa Haviki. Gagamitin natin ito lahat. Remember nyo tong Solate Yusto guys. Ito is parang siyang Eden cheese dyan sa atin sa Philippines. Actually, pampalaman ito sa tinapay. Pero pwede din naman itong ilagay sa taas ng pasta. Diba? So, ito ang gagamitin ko para meron tayong quick melt cheese sa taas ng ating pasta. So, after nag-lunch guys, kumain ng pasta, maliligo kami. Pero hindi sa bahay, doon tayo maliligo sa lake guys. Kasi midsummer today and wala naman kami masyadong ganap. Nag-chill lang kami sa bahay guys. Nagpahinga lang kami. So, kumain ng lunch. Wala lang, normal day lang. Pero enjoy natin yung summer kasi summer ngayon. And ito yung isa sa pinakamahabang araw dito sa Finland ngayon guys. So susulitin natin tong buong araw na to. So magsiswimming muna kami. Tapos after nya, hindi ko alam ano yung mga magaganap. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. So, andito na kami sa beach, guys. Actually, yung lake dito, ang tawag nila, or yung Uimaranta, ang tawag nila is beach yan dito sa Finland. So, dito kami sa lake, malapit sa amin. And may mga tao din dito na naliligo. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are long. Is it cold? Sit out on the porch, dear. Ay, lamig daw, sabi ni Nico. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin Malamig daw ang tubig. again. Is it cold? Cute ba? Take a breath, it's summer, summer. Go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree and sit right under. Guys, malamig ang tubig. OMG! Uy, katugnog. Dahil yung tubiga. Uy, kaya. Everything is Nico si Anika guys. Tuwarar na oh. Langoy-langoy na sila. as long as you can. Make Is it nice, Anika? your best friend. What is it? Sleep with Ah, it's a rock. open and then begin again. Where's the big rock? Where is it? Find the big rock. Can you find? Ayo.
Ayo, look. Mama. Yes, it's mama. Enough swimming now? No. No? Ayaw na umalis ito sa tubig. Ayan na. It's not cold anymore. Where's the hot spot then? It's like a Wi-Fi hotspot. Okay. Colder, but when you go there, it's a warmer. Really? In like a surface, but in deeper it's Warmer. colder. Colder. Maliligo na rin ako guys. Sasabayin na ako sa kanila kasi nafe-feel ko na medyo warm na yung water. Siniloblob ko lang naman yung paa ko dito sa tubig sandali. Para ma-feel ko kung gaano kalamig yung tubig. Pero malamig siya. Pero pag tumagal na, magiging warm din naman na siya. What is it? Dito daw na side guys is medyo muddy daw. Kasi nga dito meron nang tumutubo ng mga tanim. What did you get, Anika? Muddy daw sabi ni Anika. Is there mud? No. Boys the mud. Okay. There's a big fish over there. Se on varmaan, olisiko se siika? Niin täällä on niitä siikoja. Oh, look, there's lots of them. Sobrang daming isda, guys. Oh my I think toi god. on semmonen small, we call it hauki. Hauki. So it's like a predator fish. Okay. Yo, there's a big fish over there. En tiedä mitä hän nuo pienet on, onko nehän ne... Katso, siellä on hauki. On hauki. Joo. Yeah, look. Can you see that big one there? Like this much big? Joo, It's over. tossa. Nee. Joo, kyllä. You're swimming with the fishes, Anika? Is it muddy or no? No. No? Look what I found, guys. Dito sa tabi lang ng lake mismo. Oh my God. Sobrang daming chanterelles, guys. Ayan, oh. But they were so dry. Maliliit pa lang ito na chanterelles. Ang dami. But yan, oh. Sobrang daming mushrooms dito, guys, na chanterelles. Ayan. Pero hindi ko ito ipipik kasi sobrang maliliit nito. Mas gusto ko ipik yung mga malalaki na ganito guys. Kasi mahirap itong linisin. Tapos ano. Marami. Pero marami sila ha. Ayan o. Sobrang dami. Chanterelles yan lahat guys. I know that it's a chanterelle. Kasi nga yung loob niya ganyan o. But yeah, very soon we're gonna be doing mushroom picking. Babalikan ko yung mga areas kung saan ako nakapag-pick last time, of course. Yung nakita ko mga chanterelles doon, guys, hindi ko yun ipipick. Alam niyo bakit? Kasi masyadong malapit sa mga tao. So, we don't know. Baka may umihi doon, ganyan. Mas maganda talaga yung pagkukunan is yung malayo siya, guys. Yung sa loob talaga ng forest or sa forest area talaga. Unlike this one na public area ito. We don't know. Baka may umihi dyan, may nagdura or what. Just to be safe. I found chanterelles. Place for the boat. Onko tää kuinka täynnä? Nico wanted to have a boat in here. Ito guys is pwede ka maglagay dito ng boat. Yung parkinganan ng boat ba. Check ni Nico baka meron pa daw space doon. Kasi gusto niya talaga na maglagay ng boat niya dito. Tsaka maglagay din ng pain sa mga isda. Kasi napakarami talagang isda dito sa lake na to guys. It's just that kailangan lang ng katiske or yung parang net na gawa sa metal. Tapos ilublob yun sa tubig or sa ice pagdating ng winter. But yeah, dito lang yung mga
chanterelles o sa gilid lang mismo. Tingnan nyo naman, sobrang lapit lang. Sobrang lapit sa mga tao. Oh my God, ang laki ng isda na yun, guys. Oh my God, ang laki. Kita ko lang talaga siya dito. Uy, ang laki no, no? Yun, no? Sobrang clear kasi ng tubig, guys. Kaya makita mo lang yung mga isda. Though dito na side, medyo muddy na siya. Kasi nga, merong mga tumutubo dito na mga water lilies. Where's the crocodile daw? Walang crocodile dito. Ayun, oh, may isda, guys, oh. Oh, ayun sila, oh, tatlo. Dito lang mismo sa gilid. Hey guys, tingnan nyo, meron ako dito 7 kinds of flowers. Kasi alam niyo ba, merong isang kasabihan or parang story during midsummer or during the longest day of the year, which is today, midsummer or Johannes Paiva. Ang story about a young maiden, isang dalaga, na nagpick siya ng 7 different kinds of flowers during Johannes or during midsummer, tapos nilagay niya sa ilalim ng kanyang unan. Tapos sa kanyang pagtulog, nakita niya daw doon sa kanyang dream yung kanyang mapapangasawa o yung lalaki na para sa kanya. So kailangan ko pa ba ng ganito, guys? Para makita kung sino yung lalaki na yun. Daddy, I'll put this under my pillow. Yeah. Do you think I will see the man of my dreams? Ehkä. Do you usually see dreams? I don't know. I think I don't need to. I've seen already. You can put on maljakko. Yeah, we can put it in a maljakko or in the vase, not under my pillow. After ng swimming, guys, pupunta kami ng forest kasi mamumulot kami ng makakain. Maghahanap tayo ng makakain. Right now, meron ng mga wild strawberries na pwedeng ma-pick. So, magpipick tayo today, guys, para malibang din si Anika kasi medyo mahaba pa kasi yung araw ngayon. Magsa-sunset ng mga 12 o'clock pasado ng hating gabi. Kaya, susulitin namin tong araw na to kasi minsan lang to, guys, sa isang taon. And parating na rin talaga yung winter dito sa amin. Kaya, we will try to enjoy the weather outside today. Meron pala kaming bisita sa loob ng bahay, guys. Pagdating namin ng bahay is andoon na siya sa loob. Pumasok na siya. Kasi yung mga bintana namin ngayon kapag summer, naka-open lang yan. So, may isang ibon na pumasok doon sa loob ng bahay. And tinatry namin ni Nico na abugin siya palabas, pero hindi namin siya mapapunta-punta doon sa pinto kasi si Pimo is andun din naghihintay. Pero hayaan lang namin siya doon, nakabukas naman yung bintana. I hope she'll find her way out. Pero pag hindi naman is
mamaya for sure mapapagod din yun and makakatch namin yun, tapos papalipa rin lang din namin siya palabas ng bahay. So andito na kami sa forest ni Anika guys. Actually dito sa area na to, marami ditong wild strawberries. Maghahanap tayo. Did you find? No. Not yet? So maghahanap tayo dito kasi dito sa area na to marami. Actually, may nakikita ko pero wala man silang bunga. Ayan, dito. In here, there's strawberries but there's no fruit. There is but it's so little. It's so small. In here. Wow, look. There's strawberries. Wild strawberries. Maista. Nee, maista ka. Healthy. Is it good? No. Hyvä. Sweet. Is it sweet? No. Ang dami namin nakita ni Anika guys. Pero sabi ni Anika green pa daw. Alam din talaga niyan paano mag-pick na ng mga pwedeng kainin sa gubat guys. Kakasama sa akin. Maybe let's go there on the other side. Andito tayo sa forest nila Nico guys. And if you can remember last winter, dito siya nagwo-work. Sobrang kapal ng snow. Pero ngayon, ayan na yung itsura ng gubat guys after niya nalinis. So marami ng spaces. So next na naman natatrabuhuin is yung sa middle side ng forest na to. Dito banda. Kasi yung siniguro nila guys is yung sa dito lang sa may gilid lang muna. Para makita nila yung next step para dating ng autumn. Actually hanggang doon yan sa likod banda guys. Ganyan na yung itsura ng gubat. But anyway, since andito tayo sa gubat nila Nico, we can find a lot of things in here. May mga bulaklak. And meron ding mga, tawag nito, strawberries na wild. May nakita ako dito guys. Ayan o, marami. Nakatago lang yan sila sa mga damo. Ganyan ang itsura ng mga wild strawberries. Nakatago lang yan sila guys. Yan o, sobrang liliit. Tingnan nyo si Nico guys. Kanina pa yan siya pabalik-balik tingin-tingin doon sa gubat. Pumasok na ako sa sasakyan kasi sobrang daming lamok. Pero si Nico, kahit nilalamok guys, ayun, na-enjoy niya talaga yung gubat. Tinitingnan niya kung tumutubo ba ng maayos yung mga puno dito o hindi. Sobrang taas pa rin talaga ng araw. It's already 9 o'clock in the evening. But since gusto kong mapuno itong maliit kong cup ng mga wild strawberries, magpipick muna ako guys. And dito ko na po i-end ang video na to. Pagka-uwi namin ng bahay, magsasawa na kami ni Nico at magre-relax na lang din. Kayo hanos takay kile, maligayang midsummer po sa inyong lahat. Galing po sa amin dito sa Finland. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming channel. We will see you next time. Hey, hey! Ito na yung bird. Oh, Ihana. But you will let it go? Sinne. Avataan. Nee, let it fly outside. You are going to make your own job. Nee, heippa. Ikaw nang pagka-stressado.
Hey, hey, หนูจะหันเราล่ะ